Hello brothers and sisters! So sa ngayon po, ang dami kasing nagme-message sa akin sa page natin, sa Kasista Vlog. So, ang dami kasing nagme-message sa atin kung paano daw at ano daw yung mga dapat gawin para sa kids ministry. Ano daw yung pwedeng flow, pwedeng lesson sa mga bata. So, kaya yun, napag-isipan ko na gumawa ako ng YouTube channel, napag-isipan ko na maggawa ako ng video para dito, para po madami tayong matulungan, lalong-lalo na sa mga teachers dyan sa kids ministry. So, para makatulong po tayo para sa kingdom ni Lord. So, this is my first video. Gagawin po natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung ano yung maging flow or pwede na flow natin para sa mga bata. Okay, brothers and sisters, kung nakikita ninyo ang video ito, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe and click the notification bell para palagi kayo updated sa mga susunod natin na video. So, sunod natin gawin ng video nito, yung mga lesson ng mga bata. So, sa ngayon po, ang uunahin po natin, ano yung pwede na gawin or flow para sa mga bata natin. Dahil excited na kayo, ito talaga yung pinakahihintay natin na makatulong din ako sa inyo. At tara, samahan niyo ako! Una pong gawin natin ay gumawa muna tayo ng lesson plan. But sa hindi pa tayo gagawa ng lesson plan, need talaga natin na yung prayer. Okay, una ko pong ginagawa, humingi muna tayo ni Lord na ano yung dapat nating gawin, ano yung kailangan nating ipapakain sa kanila spiritually. Yan talaga ang pinakamahalaga, yung prayer. Kasi po hindi talaga natin kaya pag tayo lang po. Kailangan talaga natin humingi ng tulong galing kay Lord para dito. Kasi po hindi talaga to basta-basta itong gawain na to. Alam ko po na mahirap mag-isip, no? Hindi talaga siya madali mag-isip kung ano yung kailangan nating ipakain para sa mga bata, para ma-enjoy sila, para may matutunan sila, ano yung mga ibigay natin na aral sa kanila, sa mga story na ibabahagi natin sa kanila. So, i-share ko sa inyo kung ano yung first nating gawin sa pagtuturo natin sa mga bata. Una pala nating gagawin, brothers and sisters, ito talaga, brothers and sisters, para mapalapit yung mga bata sa'yo, yung puso nila, kailangan muna yung first is kumustahin mo muna sila, kung kumusta yung pag-aaral nila, kumusta yung araw nila, kumusta sila sa bahay nila. Yun ang una kong ginagawa po sa kanila para naman may kahit konting oras lang na maibigay mo sa kanila para mag-chika-chika kayo, ganon. Para naman comfortable yung mga bata sa'yo. At pagkatapos ko silang kumustahin, ginagawa ko po, isusunod namin yung welcoming. Bigyan natin sila ng oras na magkakamayan sa isa't isa at kukumustahin nila yung ibang bata para naman din maging comfortable sila sa ibang bata, may relasyon na mabubuo sa kanila. Ipapaalala natin sa kanila na bakit magkakamayan sila, bakit magkukumustahan sila, para maging close pa sila sa ibang bata. Na dra ni Jesus, magkakapatid lang po tayong lahat. Yan ituturo natin yan sa kanila para matuto yung mga bata na mahalin yung ibang bata din. At saka, ito na, pagkatapos nilang magkakamayan, brothers and sisters, no, opening prayer. Kasi po, ay paapalala po natin sila para po malagay sa isip nila. Sa lahat nating gawin, dapat uunahin talaga natin si Jesus, unahin talaga natin si Lord sa lahat nating mga gagawin. Ay papalala natin sa kanila na hindi talaga natin kaya yung ano yung mga ginagawa natin pag wala yung lakas na galing kay Lord, wala yung guidance na galing kay Lord. Ay, yung lampini guys. Wala yung guidance na galing kay Lord. Papalala natin ito sa kanila. Welcome natin si Lord sa lahat nating mga gagawin. Pangatlo, yung nagawa namin ay mag-recap. Mag-recap kami sa last topic namin para malaman ko kung hindi ba nila yun nalilimutan, yung lesson dun, hindi nila nalilimutan kung ano yung mga activity namin dun, para naman kakatulong ito sa kanila para hindi nila makalimutan yung last topic namin. Number 5, kalima. Ito na yung story time. For example, ito na talaga yung mag-storytelling tayo sa kanila. Naibigay ko sa kanila kung saan yun makikita. Sabihin ko sa kanila kung saan makikita ito sa Bible para naman may idea sila kung saan makikita yung story. So, for example, yung topic tungkol sa ang 10 kitungin, which is makikita sa Lucas chapter 17 verse 1 to 9. I-story ko sa kanila kung ano yung mga pangyayari, ganon. So, ganon na guys. Ika-6. Tapos, kapag
kapag na-story ko na sa kanila yung buong pangyayari doon, ibigay ko, isusunod natin yung lesson. Ano yung pwedeng maging lesson sa story? Yung may bibigay natin sila kanila na aral para may matutunan sila. Example, yung topic natin na binigay ko sa ang 10 kitungin nga, which is makikita siya sa Lucas chapter 17 verse 1 to 19. Yung aral doon, isang kitungin, sa 10 kitungin, isa lang yung nagpapasalamat kay Lord. So, ibibigay natin yung aral doon na ang pagiging mapasalamat sa ating Diyos. Santun ay may puso kang marunong magpasalamat sa Panginoon. So ituturo natin sa mga bata doon na yung isang kitungin, may puso siyang mapasalamat kay Jesus. Marunong siyang magpasalamat kay Lord. Bumalik yung isang kitungin para magpasalamat kay Lord. Kaya ayun si Jesus, natuwa siya sa mapasalamat na kitungin. Ayun, ito yung natutuwa siya sa buhay nito. Ituturo ito sa mga bata kung paano maging pasalamat kay Jesus, marunong magpasalamat sa ating Panginoon, anumang mga dumating sa buhay nila, ano yung mga ginawa ni Jesus na kabutihan sa buhay nila. Hindi tayo magbigay ng illustration sa kanila, brothers and sisters, kasi po yung pagbibigay ng illustration, mas lalo nilang maintindihan yung buong pangyayari, mas lalo pang mapalawak natin yung imahinasyon nila sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng illustration doon sa mga bata, at mas lalo yung mai-excite sila, yung ano yung pwedeng mangyari doon, ano yung pwedeng mangyayari sa bagay na yan, ano yung pwedeng kahinatnan, resulta sa isang bagay na yan, pwede nating ibigay yung magbigay tayo ng illustration sa kanila para mas maging maintindihan ito sa mga bata. Number 8, playtime. Pagkatapos ng lahat to, yung nabigay na natin yung, pagkatapos natin na mag-story, tapos ibigay na natin yung lesson, bigay sa kanila ng illustration, pagkatapos nun, magpapalaro po ako sa kanila. Magbabase rin sa story na binigay natin sa kanila. Yung laro na napag-isipan ko, lesson na to is yung ko alam ko anong tawag sa laro na yon, basta ito lang yung laro na binibigay ni Lord sa akin, kasi po sabi ko kay Lord, ano yung pwede ko ipalaro sa kanila na which is nakabase din sa story nila, sa lesson nila. Hindi ko alam kung ano pangalan sa larong yon, basta connect talaga siya sa topic namin. Yung pinapagawa ko sa kanila, parang tumbang preso, pero yung gagawin nila, brothers and sisters, yung word na thank you Jesus, ginugroup ko sila ng 2 grupo. Kada grupo, may lata sila kada isang grupo. Yung ginagawa nila, yung lata, babatuhin nila yon. Tapos kapag matumba na yung lata, takbo sila, puntahan nila yung bond paper at saka isusulat nila yung letter T. Yung thank you Jesus, kailangan nila mabuo yon sa kada grupo. So, kada isang bata may isang letter. Yung unang bata, letter T, ikalawang bata is letter H, hanggang sa mabuo na nila, matapos na nila yung word na thank you Jesus. At kapag sino yung mabuo nila yung word na thank you Jesus, yung grupo na yun ay ang mananalo. Ayun yung ginagawa namin, which is connect lang din siya sa naman, para naman din mag-enjoy yung mga bata natin, kasi po sa totoo lang, ito talaga yung pinaka gusto nila, yung maglalaro. Yung gawin natin is base din sa topic nila. Napapasaya natin sila at may natutunan din sila sa laro nila. Number 9, activity. Okay. May pinapa-activity ako sa kanila. Ang pinapa-activity ko sa kanila dito, brothers and sisters, is binigyan ko sila ng tag-iisang bond paper. Kada bata, binigyan ko sila ng bond paper. Pinapasulat ko sa kanila doon kung ano yung gusto nila na i-thank you ni Lord, para naman din yung mga bata matuto silang mag-thank you kay Lord. So, brothers and sisters, may link tayo sa baba. Pwede nyo i-click yan sa comment section po. Yung link sa laro nila, kasi po na-upload ko na ito sa Facebook page natin. So para may idea kayo yung pinapalaro ko sa kanila sa topic na ito, yung binigay ko sa inyo. Sa activity din nila, nasa sa comment section din yung link para may idea din kayo kung ano yung activity na pinapagawa ko nila sa topic na ito. Okay, number 10. Pagbibigay ako sa kanila ng snacks para naman maging masaya yung mga bata. Mapapasaya natin sila. And last, number 11, closing prayer. Ito talaga, kung may opening prayer tayo, of course, may closing prayer tayo, brothers and sisters. At yun lang po, brothers and sisters, sana po may natutunan kayo sa video ito. Isa sa prayer ko, nakakatulong din ito sa ministry nyo po. Abangan nyo yung mga susunod na videos natin. Gagawa ako ng mga lessons para sa mga bata. Maraming salamat po sa panonood, and God bless, brothers and sisters. Bye!